passing light, combo light. So, ayan. So, ibig sabihin ng passing light, combo light, nagpa-passing yung headlight mo, ganun din yung iyong MDL. So, ganito yan. Passing mo nga, boss. Passing lang. So, ayan. Pag nag-passing yun siya, nailaw yung kanyang headlight, pati MDL, isa pa, boss. Sa on mo yung headlight mo, boss. So, pag ano headlight, passing. So, ayan, passing pa rin siya parehas. Pag nakahay yung headlight, so, MDL na lang magpa-passing. Ayan. So, buksan mo ba siya MDL mo? Low, passing. So, ayan. So, ayan ang nilagay namin. So, wala pang busina to. Wala. So, mga ka-workshop, ngayong gabi or ngayong araw, ituturo natin sa inyo yung pagbabattery drive, tapos MDM installation, tapos combo lights. No? Ito yung diagram niya. So, paano siya nilalagay or paano i-install sa ating motor. So, naka-indicate dito yung step by step ng diagram, step by step ng wiring na pwede mong i-connect sa yung motor. So, ano ba yung combo lights, mga ka-workshop? Yung combo lights, ito yung umiilaw ang iyong MDL at ang iyong headlight once na magpapassing ka. No? Kaya tinatawag nilang combo light. So, iba rin yung combo light with horn. So, loud horn, wala yun dito. So, ang ituturo muna natin ngayon ay yung combo lights na diagram with MDL installation at battery drive na headlight. So, ang kailangan natin doon materyales ay 3 relay. So, pwede rin naman isa or pwede rin dalawa, pero mas maganda kung 3 relay para nagtitrigger lang or gumagana lang ang ating relay once na masupplyan siya ng trigger or ng source sa kanyang relay. So, SPST. So, single pole, single throw. So, pwede rin naman yung single pole, double throw. Basta hindi nyo gagamitin yung number 87A. Tapos, isang mini relay para sa atin headlight battery drive. Tapos, mag-additional tayo ng siyempre switch, tri-switch para sa atin MDL. Tapos, momentary switch para sa ating passing light. At additional switch para naman magkaroon ng on-off switch ang ating headlight. So, ignition at fuse. So, 2 fuse ang kailangan natin. Yung isa kasi yan ay stock fuse. Itong 2, additional fuse para sa battery drive at sa MDL. So, unahin natin yung connection ng ating MDL. So, sa 2 relay, pwedeng Bosch relay ang gamitin nyo mga ka-workshop or pwede rin mini relay. So, dito ginamit natin ay Bosch relay. So, yung number 30 niya, so, 2 relay siya, number 30. Nilagyan natin additional wire. Pinag-connect natin sila. Magkasama na sila mga ka-workshop. Tapos, nilagyan natin ng mahabang wire. Dinadaan natin sa fuse at kinonnect natin sa positive ng battery. So, ayan. Para magkaroon ng source yun atin 2 relay. Ngayon, yun atin naman number 85. So, ayan, 2 rin ang number 85 niya, kabilaan. So, nilagyan rin natin siya ng wire, tapos pinagsama din natin. Ayan. Tapos, kinonnect natin siya sa body ground. Ulitin ko mga ka-workshop, sa body ground ko siya kinonnect. Sa body ground, hindi ko siya kinonnect sa mga negative wire ng stock harness natin. So, body ground tayo direct mga ka-workshop. Sunod naman yung atin 86. So, 286. So, hindi nyo siya magsasamahin, magkahiwalay siya mga ka-workshop. So, kagamit na tayo ng ating 3-way switch. So, gamit tayong 3-way switch. Yung domino switch na 3-way switch para sa ating MDL. So, 3 ang wire niya mga ka-workshop. Yung isa dyan ay para sa source, isa para sa trigger ng high at sa trigger ng low ng ating MDL. So, yung yung isang wire niyan, palagay natin ay kulay ng inyong 3-way switch ay kulay yellow, kulay blue, kulay black, at saka kulay brown. So, yung kulay blue, so sa MDL, halimbawa ito yung black, ilalagay natin siya sa accessory. So, siya yun source ng atin 3-way switch. Tapos yung dalawang output niya, so ilalagay natin sa number 86
ng relay. So, yung kabila naman ay sa number 86 din ng relay. So, magkahiwalay yung dalawang output niya, magkahiwalay sa dalawang relay. So, siya yung magsaserve as a trigger ng relay. May source na tayo, may trigger, para magkaroon naman ng output yung atin, number 87. So, hindi nasa gitna mga ka-workshop, yung number 87. No, kasi yung sa gitna, 87A, yung sa taas niya, 87. No, pag nakaharap sa inyo yung relay. So, yung number 87, lalagyan natin ng wire, siya na yung output, ilalagay natin sa high ng atin MDL. So, pwede na magkabaligtad yan, high or low. So, nasa inyo na yan kung ano yung gagamitin nyo sa dalawang yan. So, yung itong yellow wire na to, nasa high ng ating MDL. Tapos yung kabilang output naman ng ating relay, no? Relay 1, relay 2, yung relay 2, nasa low naman ng MDL. Tapos yung MDL natin may tatlong wire din yan. Isang high, isang low, at isang ground. So, yung ground niya, pag samahin nyo, ilalagay nyo rin sa body ground. So, ulitin ko, body ground ulit tayo, hindi tayo sa wire ng harness. So, ayan. So, meron na ngayon, supply yung atin MDL. So, ganun lang siya kadali i-wiring. So, ang source natin number 30, pagsamahin nyo yung dalawa. Tapos, ang number 85, pagsamahin nyo rin as a ground, body ground. Tapos, 86 ng magkabilang relay, siya naman yung trigger galing dito sa atin, 3-way switch. So, ayan. Okay na yung atin MDL. Sunod naman natin yung atin headlight. Paano ba i-battery drive? So, sa headlight natin, may tatlong wire yan. Low, high, at ground. So, sa kanyang switch, yung stock switch niya, tatlo rin ng wire niyan. Kulay yellow, kulay white, kulay blue. So, kulay yellow, kulay blue na may stripe na black, kulay yellow, tsaka kulay green. So, depende sa model ng motor. So, pag Honda, kulay yellow. Kapag naman Yamaha, kulay blue na may stripe na black ang kanyang supply sa kanyang high and low na switch. So, mula doon, kakatin nyo yun kanyang color yellow, no? Palagay natin Honda, cut nyo siya. Kakat nyo yan. Ngayon, pag kinat nyo yan, yung papunta sa switch, ilalagay nyo naman sa additional switch nyo. Yung papunta sa switch, lalagay nyo sa additional switch. Tapos yung galing sa harness na pinutol nyo dito sa switch, i-condemn nyo siya, lagyan nyo na lang siya ng tape at hindi nyo na siya gagamitin. So, pagpunta rito sa additional switch, on-off switch, yung isang terminal ng switch, nakalagay naman sa number 87 ng atin relay para sa atin battery drive. Number 87. Tapos yung number 85 ng atin relay para sa ating battery drive, ilalagay nyo siya sa ground. Yan, sa ground ulit. Ilalagay nyo body ground ulit tayo mga ka-workshop. Sunod naman, yung ating number 30 ng ating relay sa battery drive, source ulit siya. So, basta number 30 ng relay, source. So, direkta siya sa battery. Pero padadaanan nyo siya sa fuse. Every time na maglalagay kayo ng connection mula sa inyong positive ng battery, gagamit kayo ng fuse. Kung gusto nyo man siya pagsamasamahin at isang fuse lang ang ilalagay nyo, pwede nyong lakihan yun, gauge ng wire, papunta dito, para ikabit nyo yung mga fuse. So, number 30, punta sa fuse, punta sa may positive ng battery. So, yung number 86 naman, siya naman yung trigger. No? Yung number 86, direkta siya sa accessory line. Ayan. Yung mga black na yan, color na yan ng wire sa accessory line, papunta lahat. So, ayan. So, pag on mo ng susi, magkaka-power yung black. So, matitrigger niya yun, ating relay. May source na siya number 30. Mag-on niya yun yung atin 87 no, na output sa atin relay sa battery drive. So, pupunta siya ngayon dito sa switch. Once na pumunta siya sa switch, hanggat hindi mo siya na-on, hindi gagana yung low ng atin headlight. So, pag inon mo, gagana na yung low. No? Pag sinelect mo naman sa high, gagana yung high. So, every time kasi na pipindutin mo yung switch na additional mo, automatic on na yung low.
So, yung high lang ang mayroon switch sa kanya. So, ito na ang switch ng low. So, yun ang battery drive ng ating motor. So, pagkatapos nun, mga ka-workshop, syempre yung atin ng combo lights na tinatawag. So, sa combo lights, gagamit tayo syempre ng momentary switch or yung atin pang passing light switch na tinatawag. So, dalawa lang rin ang kanyang wire. So, wire 1, wire 2. So, yung wire 1, yung kulay black, kuha tayo source, accessory line. So, mas maganda lagi kukuha mga ka-workshop ng source sa atin susian na pagkalabas ng pagkalabas ng wire galing susian. So, mas maganda niya minsan kung papalitan mo ng mas malaking wire yung iyong accessory line. So, mas maganda niyan siguro gamit ka o lagyan mo siya ng gauge 16 na wire kung marami kang ikakabit. Kasi unang-una, pag maliit lang sa ka-workshop, so magkakaroon ng pagtaas ng resistance, kaya bababa yung current, iinit yung wire mo. So, magkakaroon ng problema sa yung connection. So, yun. Tapos, yung ground ng iyong headlight, ulitin ko yung ground ng headlight mo, yung ground yan, kakatin nyo siya, cut nyo. Ikakat nyo yung ground. Ulitin ko yung ground ng headlight, ikakat nyo. Tapos, yung papunta sa headlight na kinat nyo, ilalagay nyo sa body ground. Tapos, yung karuktong niya, so, pwede nyo siyang, dito nyo na lang ilagay sa number 85 na to, or lagyan nyo lang siya ng balot or electrical tape para hindi siya magkaroon ng problema na dumikit sa positive ng ating harness. So, bakit natin ginawa yung ground na nilagay natin sa body ground, yung headlight natin? Kasi mga ka-workshop, pag sinama mo pa rin siya sa stock na ground ng ating harness, magbiblink tong headlight mo. Lalong-lalo na, kapag nagsisignal light ka, yan ang nangyayari. Pag nagsignal light ka or pag nagbubusina ka, yung ilaw mo, nagbiblink siya. So, yun. Dahil sa nag-aagawan na sila sa supply ng ground. Kaya mas mainam, body ground. Tapos, additional body ground ka mula sa battery. Kukuha ka ng wire. So, gauge 16 ilalagay mo sa battery. Tapos, ilapit mo siya sa body ground or sa iyong chassis ng motor. So, magkakadikit sila mga ka-workshop. Kung hindi man sama-sama, magkakalapit lang sila sa ground. So, pwede naman dito sa tornilyo na to. Tapos, tornilyo, puro ground. So, kaya natin sineseparate yung ground. Sineparate natin yung positive niya. I-separate din natin yung ground niya. Aalisin natin sa harness. Para ang matitira na lang, yun the rest na gumagamit ng kuryente tulad ng brake light, signal light, at yung atin CDI or ECU. So, yun. Napakahalagang ibukod nyo yung ground nito dahil binukod nyo yun, supply niya positive. So, yun. So, yung output naman nito ng ating momentary switch, so, trigger niya, no? Source niya galing sa accessory wire. So, yung output niya, lalagay kayo ng dalawang relay. Ito. 3 amps na relay. So, ganyan ang itsura. So, ilalagay nyo siya, pagsasamahin nyo yung dalawang paa niya, yung walang marking, no? Itong dalawang may marking na kulay silver, so, nakalabas siya, palabas. Tapos yung dalawang walang marking, pagsasamahin nyo, ilalagay nyo siya sa output ng momentary switch. Tapos magkahiwalay ito na mayroon marking ng diode. So yung isa papunta sa high ng headlight. Additional wire sa high ng headlight. Tapos yung isa naman, papunta naman siya dito sa number 86 or trigger ng atin high ng MDL sa relay. 86. Yan. Huwag nyo i-direkta to sa high na ilaw, no? Padaanin nyo siya sa relay. Mga ka-workshop. Etong headlight, okay lang. Nadirekta na siya dito sa high. Pero itong MDL, kasi mas mataas ang wattage nito, padaanin nyo siya sa relay. So, number 86, sa trigger ng high ng atin MDL. So, every time na magpapasin ka, masusuplayan tong dalawa. So, iilaw yung headlight mo. At the same time, may ilaw din yung iyong MDL. Ngayon, pag naka-on naman ang MDL mo, naka-high, magpapasing pa rin yung iyong headlight. Kung bakit mangyayari yon dahil yung kuryente, mabablock na ng diode at walang babalik dito para pumunta sa headlight. Ganon din naman yung headlight. Pag naka-on siya at ang MDL mo naman ay nakapatay, wala rin babalik na kuryente para magkaroon ng supply yung relay at mapailaw ang iyong MDL. So,
Ang trabaho kasi ng diode mga ka-workshop ay binablock niya yun kuryente pabalik or yung current pabalik mga ka-workshop. So, one direction lang siya. Positive output, labas. Positive output, labas. Pero never na siyang babalik papunta doon para masupplyan or magkaroon ng supply yung kabilang diode. So, basta lagi nyo tatandaan yung positive sign, ay yung negative sign. No? Ito. Tapos yung kanyang may markings na kulay silver, lagi siyang palabas. Mga ka-workshop, laging palabas siya para hindi bumalik yung current, no, at magkaroon ng problema sa yung ilaw or sa connection na kinakabitan niya. So napakahalaga niya, no. So lagi na natin ginagamit yan yung diode na yan kasi nga para magkaroon ng tricks or yung mga tricks sa pagwa-wiring ng ating motor. So yung mga ka-workshop, napakasimple lang, sundan nyo lang yung diagram na to, makikita nyo. Ayan. So ulit-ulitin nyo lang. Tingnan nyo mabuti, no? Kulay black, accessory wire. Kulay red wire, positive galing sa battery. Color green wire, all ground, body ground. Tapos yung kulay yellow, high ng MDL, high. Tapos yung kulay blue, output papunta sa low ng MDL. Yung kulay yellow, output sa high ng MDL. Yung kulay black, accessory. Yung kulay blue, para sa low, at kulay yellow, output ng tie switch para sa high. Tapos kulay green, ground. Kulay blue ay high. Kulay white or kulay gray ay low. So, ayan. So, ganyan lang ang paggawa ng headlight, battery drive, MDL, and combo lights diagram. So, ayan. Aralin nyo lang mabuti mga ka-workshop. So, nga pala mga ka-workshop, supportahan nyo yung aking Facebook page, Jello Moto. Tapos, subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel dito sa Jello Workshop. Tapos, panoodin yung mga video. Palike na rin. Share nyo na rin mga ka-workshop. So, meron kayong matututunan dito about sa pagwawiring, tamang pagwawiring ng ating mga motor or pagdi-DIY ng ating mga motor about sa wiring or installation ng kung ano-ano sa ating motor. O nga pala mga ka-workshop, no? Kung makikita nyo, tatlo yung relay. Okay lang yan, tatlo ang relay. Basta, ang gagawin nyo lang, ang gagamitin yung wire ay yung proper at yung automotive wire. So, sa mga connection na to, ay gauge 18. Pero pagdating dito sa iyong battery, palabas, gauge 16 mga ka-workshop. So, yan. Tapos mas maganda, ulitin ko, lagyan nyo ng mas magandang wire or gauge yung inyong accessory output mula sa battery. So, pwede rin naman isang relay, no? Kung power up, yung idol kayo ni power up, o yung power line na tinatawag, okay lang yun. Gumagawa rin naman tayo nun, pero subukan na rin to, hindi siya nag-biblink talaga tong headlight. Kasi nga, nakatamang battery drive siya. Hindi siya yung sinaunang battery drive. So, yun lang mga ka-workshop. Isang magandang araw or isang magandang bisa inyo lahat. At God bless, ride safe sa atin palagi.